edition of Happy Hour, the program where we cannot guarantee that the guests and the host, the invitees will be happy after the end of the show, but we can guarantee that we will all be well informed. That's correct. Happy to be here. We are live streaming on news5.com.ph, and you can also watch us on Action TV channel 41, and you can listen to us in our radio station 92.3 News FM. Okay. There was a question kanina, why Happy Hour? Sometimes we have nuts here on the table, para pwedeng pika-pika na konti. But you still do. Yeah, this time the nuts will be asking the questions. All right. Okay, so today, last week, of course, we had Gringo Nason. Today, we have the standard bearer of the Liberal Party, Secretary Manuel Mar Roxas II. Of course, the son of Jerry Roxas and the grandson of the former president. And he took up a business degree in Wharton before coming home. But he was a successful investment banker in the U.S. before coming home to work on the campaign of Cory Aquino. Am I correct, sir? And from there, he went into politics by 1993. And from then on, he stayed in politics. And now he is, again, aiming for the presidency. Again, we have reporters and editors here from different media outfits. We have from Philippine Star, we have from Interaction, and of course from Channel 5, both radio and television, and online. So, does anybody want to start off, or should I shoot the first question? Go. Ed. Go. Okay. Hi, sir. There's Lucy. Sir, today there was an opinion column by Antonio Montalbano in the Inquirer, where he says that, well, he claims to have a source in the Liberal Party who told him that Mr. Garciliano of Hello Garci fame flew into Manila in September to meet with three personalities of the Liberal Party, acting on behalf of one of the presidential candidates, and that candidate was supposed to be you. So the implication of that column was that your party is tapping Garciliano for the 2016 elections. Wow, you know, I wish that whoever the writer was, Ed, would just simply state outright who his source is, who his information is coming from, because we certainly don't have any thought, any idea, any intent of doing that. No? Ang tinutungtungan namin ay daang matuwid at yung katuwiran ng aming katayuan, yung katuwiran ng aming plataforma at pagkatao, ang siyang nakasalalay dito. So, kung unang-una ay walang ganong uri na pagmi-meeting na pinapahintulutan natin or inuutos natin, at kung sino man itong mga ito ay magbigay na lang sila ng detalya, nang sa ganun ay maimbestigahan namin dahil wala ho kaming pahintulot o kaya utos o kahit pagkonsinte sa kahit anong pandaraya. So no dealings with Garciliano. Do you know him personally? Any connections at all? He was a commissioner in the COMELEC many years ago. I was in the commission on appointments at that time, but it was already. I think that I don't recall whether we actually voted to or not on his confirmation. But you don't know him in person? No. Personally? Actually, sir, maraming hong kinakabit sa inyo. I'm sure you know this, no? Hindi lang si Garciliano. Halimbawa, yung mga cases filed against Senator Poe now on the citizenship, sa inyo rin yun ina-attribute. Ano pa bang mga, marami they're foreseeing that lahat ng issue sa mga kalaban, even the backing out of Duterte, parang people are thinking, siguro merong threat dyan from the Liberal Party para hindi siya tumakbo. You know, it's the usual, of course, I know. But ano hong ginagawa ninyo para masalag yung impression, lalo na on the citizenship issue, no? Kasi kayo raw ang pinakamakikinabang pag na-disqualify si Senator Poe. Well, Lucy, una nadidismaya ako at natutuwa na rin, no? Natutuwa dahil siguro yung binabato yung pinakamatamis na na prutas o puno, no? Kasi wala namang talaga kaming kinalaman or kahit anong kagagawan diyan sa mga bagay na nabanggit mo, no?
sa kay Senadora Grace, if you'll remember, we invited her to continue to be part of Daang Matuwid. No? Inibita namin siya maging standard bearer. Nagsimula siya sa kanyang public career, kabahagi ng Daang Matuwid, kabahagi ng Team Pinoy. No? And so we presume regularity, and that's why we began the talks for her to continue as being part of Daang Matuwid, to continue this program na nasimula ni Pinoy noong 2010. No? So itong mga issue na ito ay siguro may kasagutan din naman po 'yan, di ba? At pero masasabi ko sa inyo, kumbaga sa PEXMAN na wala kaming kahit anong partisipasyon or pagpahintulot or pag-udyok diyan sa mga kaso na yan. Doon naman sa kay Mayor Digong Duterte, matalik kaming magkaibigan. Nalulungkot ako na dumating sa ganito yung aming relasyon. Inaasahan ko na may isa sa ayos pa naman ito. Dahil muli, wala akong kinalaman, wala sa payroll, wala sa koneksyon, wala sa kahit anong ugnayan. Ako, ang partido namin, ang pamunuan namin, sa isang reporter na Mr. Lustre na tinutukoy niya na pakawala daw namin. Hindi ko alam kung saan nagmumula itong pruweba or itong basihan kung bakit sinasabi na pakawala namin or tauhan namin. May nasulat daw si Mr. Lustre tungkol sa health situation ni Mayor Digong. Bakit automatic na sa amin nang galing ay hindi ko maunawaan kasi wala naman talaga kaming koneksyon. Lalong-lalo na doon sa topic na yun, sa cancer, namatay ang aking ama, namatay ang aking kapatid sa cancer, sa sakit ng cancer. Kaya alam ko kung anong epekto nito sa isang pamilya, hindi ko gagamitin ito sa kahit anong paraan. No? Wala sa pagkatao ko yan. 20 taon ako nanunungkulan sa pagiging lingkod bayan at hindi ko gawain yung mga ganong bagay na mga black propaganda na yan. I think it's also because of course you're running on the government machinery, no? So parang sabi nga nila, kayo po ang may pinaka malawak na kapangyarihan para gawin ang mga bagay na in the realm of politics nagagawa lang ng gobyerno. Halimbawa na nga yung disqualification. At marami pa pong mga pati nga ho yung PICOS sinasabi nila na magkakaroon ng dayaan diyan dahil hawak nyo raw ang, syempre, because your government, no, hawak nyo yung makinarya. I think una tingnan natin sa pagkatao ni Pinoy, pagkatao ko. Magpapakasira ba kami para sa mga bagay na yan? Mas mahalaga sa amin ang aming pangalan, malinis na pangalan na dala namin at hindi namin itataya yan sa kahit anong mga bagay na tulad yan. No? Pangalawa, alam nyo, sala sa init, sala sa lamig ito no? Nung isang araw, naging malaking issue na yung gobernador doon sa amin, sa Capiz, no? Ay kinasuhan ng ombudsman. Hindi ba, kung napakamakapangyarihan namin, di ba, kaalyado ni Pinoy. Yung pang-headline, kaalyado ni Pinoy, kaalyado ni Mar, kinasuhan o pinatalsik ng ombudsman. Hindi ba yan ang pruweba na wala kaming kagagawan sa mga bagay na yan, sa mga pagpa-file ng case na yan? No? Kung titingnan ninyo, hindi ko gustong isa-isahin ang mga pangalan, pero kung titingnan ninyo, sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, ay ang bilang ng mga kaso or issue na Liberal Party or non-Liberal Party ay wala pong exemption ang mga taga-Liberal Party. In fact, marami-rami ang mga taga-Liberal Party na nagpapakita na seryoso kami. Itong samahan na ito ay samahan para isulong ang Daang Matuwid at hindi yung samahan ng magkokontsaba, di ba? Na mag-cover up sa bawat isa o magwa-whitewash. So there are many instances
where in fact we ourselves or the people that are purportedly under our control kuno no, are in fact filing cases against allies also and members of the party. So hindi mo nga alam kung saan mo ilulugar ang sarili mo dahil kung nakasuhan ka, tamo nakasuhan. Pag hindi naman, whitewash, di ba? But alam mo, simpleng-simple lang lahat ito. Sa lahat itong mga issue na ito, totoo ba o hindi? Diba? I mean, isn't that, as journalists, you're all journalists here in this room, is the story the motivation, or who is behind the charge, or is the story, what is the truth? For example, there are cases filed against certain personalities. Totoo ba o hindi? Hindi na bali kung sino naghain ng kaso. On Senator Grace Poe, totoo ba o hindi? Diba? I mean, isn't that the litmus test? Isn't that the challenge for the journalist? Napupunta tayo sa kung sino nasa likod nito. Una, uulitin ko, no? Wala kaming kinalaman dito. Hindi kami ang nasa likod nitong mga pagpa-file ng kaso na ito. At ganun pa man, may mga proseso na nakatakda para sagutin itong mga bagay nito. Kung hindi totoo, di kahit sino pa nasa likod nito, hindi totoo. Okay, once again, we'd like to welcome everyone, especially online, that you're listening to and watching Happy Hour, news5.com.ph, and listening to our program on Radyo 5, 92.3 News FM with Liberal Party Presidential Candidate Ma Rojas. We have a question from... And Bloomberg book, there's also Bloomberg here. There's also Bloomberg, there's also Philippine Star, we also have Business World, we have Interaction, News 5, the works. We have a question now from Robbie Alampay. Yeah, Secretary, I'll take you up on your suggestion. Let's talk about totoo ba o hindi. But I'll take it out of the pure political speculation. Sa inyo pong pananaw, totoo, para lang mapunta tayo sa programa at sa inyong pananaw sa mga problema sa Pilipinas, totoo po ba o hindi na lumala ang traffic in the past 6 years? Totoo po ba o hindi that the MRT and the LRT are in their worst condition in its entire history? Tama po namang mga obserbasyon na yon. Hindi naman namin dinidinayan. No? Hindi po namin hindi sinasabi ng daang matuwid na perfect ang lahat, na dumating na tayo sa paradiso. Ang sinasabi ng daang matuwid ay malayo nang narating natin, marami ng problema ang nalutas natin, at hindi pansamantalang lutas, pero permanenteng kalutasan dito sa mga problemang ito. No? Totoo yung mga sinabi mo, pero totoo din na nung nadatnan itong mga sitwasyon na ito ay hindi madali ang solusyon. Dahil conceived in original sin, halimbawa yung MRT, di ba? Bloomberg is here, you know this. It was a guaranteed 15% internal rate of return in dollar terms ang ibinigay ng nakaraang administrasyon dyan sa kontrata na yan. At ang may-ari ng kontrata na yan ay nais na pahabain yung kanilang pagsasamantala sa atin. Yung may hawak ng kontrata na yan, in fact, nag-offer na sila na ang bibili ng mga bagon. Ang kapalit ay pahabain yung kontrata ng 15 taon at bigyan sila ng kapangyarihan na magtaas ng fare dyan sa mga isisingilin nilang pasahero. So, sa kabila ng inyong katanungan na tama ba na lumala? Oo. Pero tama din po na tinanggihan ng daang matuwid yung isang mas maanumalyang pagpapahaba nitong kontratang ito. At ayon sa ating sistema, merong rule of law, lahat ng kilos ng pamalaan ay dapat dumaan sa tamang proseso na hindi basta-bastang pupunitin lang, kaya medyo mahaba o matagal ang paglutas dito. Ganun pa man, ay siguro sa darating na mga buwan, ay makikita na at mararamdaman ng ating mga kababayan yung kaginhawahan dahil dumadating na yung mga bagong bagon na binili ng gobyerno. Hindi pinaubaya sa pribadong kontratista yung pagsasamantala, yung pagpapatuloy ng pagsasamantala, kundi ang gobyerno na ang bumili nitong mga bagon na ito at nagsimula na yung pagdating at unti-unti ay ilalagay na yan in service. The MRT
was designed engineering-wise for roughly 350,000 passengers per day. Ang bilang ng mga sumasakay sa MRT ngayon ay 550,000 per day. So talagang apaw-apaw ang konsumo nitong serbisyong ito at yung operating hours ay pinahaba nga para ma-accommodate sa hanggat kaya. Kaya naman, yung bilang ng oras para sa maintenance, para sa pagpapalit ng mga pyesa, etc., ay nabawasan. These are not excuses, no? But this government inherited this situation. We have to work with the limitations, and nonetheless, within those limitations, nakabili tayo ng dagdag na bagon na papasok na sa sistema in the coming months. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.